Alright, nasa linya natin si Attorney Jay Batumbakal, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney Jay, magandang umaga po si Attorney Batumbakal. Good morning po. Ay, good morning po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig. Good morning po. Maraming salamat Yung po. bang ginigitwing ni Ambassador Chen, Oo, yung ayan pa rin ba yung gentleman agreement daw, agreement pa rin attorney. nung panahon ni Duterte o meron pa silang agreement sa panahon po ni BBM? Well, wala naman pong gentleman's agreement nung panahon ni Duterte. Tapos yung pong sinasabi nilang agreement ngayon, actually, hindi naman po yun formal na agreement. Provisional understanding po ang tawag doon. So, hindi po ito parang kontrata. Nakita natin doon sa inisyu ng DFA na statement, ang nagpagkasundoan lang nila ay ilang prinsipyo kung paano silang kumbaga gagalaw doon sa lugar para hindi na maulit yung insidente noong 2024 na nagkaroon ng sakitan, no, nung inatake ng China Coast Guard yung ating Philippine Navy boats. Wala pong kasunduan na anuman, no, kung anong pwede o hindi natin pwedeng gawin doon. So tingin ko po itong si Ambassador dinadagdagan lang niya, iniimbentohan lang niya kung ano yung laman nung kung ano talaga yung kasunduan na yon. Dahil hindi naman siya kasama dun sa usapan na yun. Ano yung provisional agreement na yun? Ano visa Understanding. Provisional The understanding. provisional understanding Legally po. binding ba yun, attorney? Hindi po, kaya nga po provisional understanding no? Nakakaintindihan lang sila na hindi sila kikilos sa paraan na magkakaroon ng sakitan nga, no? At pwersahan. So ganun lang po. No? Ano pong laman ng provisional hindi po understanding? Ibig sabihin na kinikilala nila o kinikilala natin ang kahit anong legal position. Napakalinaw din po nun. Opo. No? Ano po ang laman ng provisional understanding na ito, Attorney Batumbakal? Kung meron pa po kayong detalye na maibabahagi sa amin. Well, yung siyempre po, ang nirelease lang ng DFA, yung nakita natin sa statement nila kahapon, na parang mga prinsipyo lang yon, no? Parang guidelines, kumbaga, no? Para hindi nga magkaroon ng ganun uling insidente. At yun daw ay patungkol lang doon sa RORE. No? RORE Mission and Resupply Mission. Nung panahon na yon, yung mga RORE, ang mga main parang source ng incidents nga. No? Opo. So wala pong kinalaman yung kung anong ginagawa ng ating mga tao sa Sierra Madre, kung sila ba'y bababa, kung sila ba'y magre-repairs. No? Yun naman, natural lang yun. Nasa gitna ka ng dagat, siyempre kinakain ng kalawang yung barko doon, no? Obvious naman na para naman protektahan mo rin sarili mo laban sa nature, sa elements, gagawin mo rin yun. Meron tayong full legal right para gawin ang pagkumpuni, pag-repair, pag-aayos ng BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, Attorney Batumbakal. Ay, opo, syempre po, no? Yan po ngayong shoal, una sa lahat, no? Exclusive Economic Zone natin yan at Continental Shelf. Pinawalang bisa na ng Arbitral Tribunal yung kanilang claim dyan, yung pag-aangkin nila, no? So, hindi po nagbabago yung sitwasyon na yon, no? So, ito pong ginagawa nila, talagang, kumbaga, intervention yan sa ating mga activities, no? At considering na yung barko na yon ay isang military vessel, Navy ship, no? Yan po ay kumbaga extension ng ating sovereign territory, no? Under international law. It is treated as if it is a part of the land, no? Kasi meron tayong tinatawag na principle ng sovereign immunity, no? So yung pag ginagawa nila yan, actually nanghihimasok sila dun sa ating ehersisyo, no, ng ating mga karapatan bilang isang bansa. So parang tinitigilan nila yung ating poder, yung ating sovereignty dun sa ating sariling barko. Linawin ko lang, Attorney Batumbakal, doon sa provisional understanding para sa RORE mission ito, hindi tayo nagpapaalam, kundi nagpapasintabi lang. Ibig sabihin, may RORE mission kami para hindi nila akalain na may mga gagawin tayong illegal doon sa kung ano man, Attorney Batumbakal. Well, kahit nga po sabihin natin 'yon, no, hindi doon ibig sabihin na meron tayong kinikilala na karapatan nila. Yes, no? Parang pasintabi lang. After all, yung mga RORE natin, I mean, kitang-kita yan no? Titingin ka lang sa labas ng Puerto Princesa siguro, tignan mo lang yung base natin doon Alam mo nang lumalakad yan di ba?
Sa So understanding wala din po pong na ano ito, talaga yun, walang apa. wala din pong clear na nagsasabi na bawal tayong kumilos sa BRP Sierra Madre. Malinaw yon. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Okay. Anong pinangahawakan ng China para gawin sa atin yun, attorney? Oo, nananakit Bakit na po bakit eh. ang tigas ng dibdib Eh, nila na gawin sa opo. atin ito? Yan nga pong ginagawa ni Ambassador, yan yung tinatawag na gaslighting, no? Mhm. Parang nag-iimbento para magduda ka sa sarili mo, no? Kung mo alam niya na ang kasunduan lang talaga nila nung dalawang panig ay yung provisional understanding, no, ay confidential. Dahil normal din 'yan, no? Kumbaga kahit sa away ng mga ng magkakilala, magkapitbahay, Mm. 'di ba, may mga pagkakataon na kumbaga time out muna tayo, no? Para magkaroon uli ng konting katahimikan, tapos para rin mag-build ng trust and confidence, no? Parang ano yan, tinitignan mo, yung pinapakiramdaman mo yung kabila, kung pwede mo bang pagkatiwalaan sa isang simpleng bagay, Mm. and kung tutupad siya doon, di pwede kang mag-build up ngayon ng mas marami pang bagay, unti-unti, no? Kahit walang legal na agreement, walang dokumento, etc., parang yun lang, para lang magtuloy muna ang inyong relation. So parang ganun 'yan. Ang Okay. hirap dito kumbaga nag-iimbento, dinagdagdagan at pinangungunahan nga nitong ambassador na 'to na hindi naman kasama doon sa kasunduan, no? Kaya dahil ang taong bayan natin ay syempre hindi alam kung anong nilalaman nung kung ano talaga yung napag-usapan nila, confidential, no? Nagkakaroon tuloy ng pagkakataon para magtanim ng duda, no, Oo. para tayo at tayo ay kumbaga mapaniwala niya na uy, ganito actually yung sinabi ang pinag-usapan namin doon, no? So, Since hindi natin alam kung ano talaga pinag-usapan, baka mapaniwala tayo, Eh di no? mas maganda ilabas ng Department of Foreign Affairs o ng Malacanang kung ano yung laman ng provisional understanding na ito, attorney. Well, ideally po, no? Ideally lahat sana ng mga kasunduan ay talagang kumbaga iisa sa Pwedeng publiko ilabas. at transparent, no? Pero dahil titignan din natin yung konteksto, yung provisional understanding na yon ay isang crisis management mechanism, no? Nangyari yon nung talagang sobra nang nagiinitan yung dalawang panig, no? Syempre, kailangan mo rin bigyan ng konting puwang, no? Para magkaroon nga ng mag-time out nga yung dalawang panig, no? Okay. Yun yung napagkasunduan nilang mekanismo na okay, magkakaroon tayo ng parang understanding nga, basta confidential to, no? At tayo na lang nakakaintindihan dito para nga in the future, pwede pa nating sigurong balikan at pag-usapan ano kaya pwede nating pagkasunduan kung Okay. meron man. Paliwanag lang natin mga kapuso yung pong RORE, no? Yung rotation po yan tsaka resupply ng pagkain. Magro-rotate po ng tao, magdadala ng supply. ng pagkain. Yes. Ng pagkain. RORE ang tawag, mission. RORE mission po yan. Correct. Alam nyo, may problema rin sa border wing ang India tsaka Russia. Pero ang mga Indians hindi pumapayag na bastusin ng mga Russians yung kanilang border. Nakikipagsaksakan yun Nakikipagsaksakan yun. Siyempre ayaw natin mangyari Pero dito hindi yan. hindi nalalabas sa media yon. Pero lumalaban sila. Ito, pinapalo na yung ating mga sundalo, attorney. Ano pa ba pwede natin gawin diyan? Naputulan na nga ng daliri isa sa mga sundalo natin diyan. Hindi ba tayo pwede makipagpaluan na rin? Attorney. Well, yun nga po iningatan natin kasi nga kung magkakaroon nga ng paluan diyan, no? Magbakbakan sila doon. No? Given the situation, malinaw na dihado tayo. No? Dehado tayo. So tayo po ay magpapapalo na kasi, lang. Well, una po kasi kung ang sitwasyon ngayon doon, yung Sierra Madre nag-iisa po siya sa gitna ng karagatan. Yes. Yun po ang katotohanan. At siya napapaligiran bale ng mga Chinese vessel bale. Attorney, Hindi natin nakikita pero yun po talaga yung reality. attorney, no? hindi ba natin pwedeng palitan ng bagong barko yung BRP Sierra Madre? Kung nabubulok na Maganda yan. nga sana. Opo, pwede po ba natin maganda gawin nga yan? sana. Kung pwede natin na palitan natin, no? Oo. That is a matter of political will, no? At also kumbaga of high risk. No? Dahil Hindi pa kasi payagan nga po, China. Hindi pa payagan China na maglagay tayo ng yun bagong po, no? barko dyan.
Mm. Siyempre, nandun yun. Isa pa, yung pagpunta mismo doon, pinakita nila na kaya nilang mag-deploy ng kung ilan mang barko ang kailangan nila, kung kanilang Coast Guard, militia at Navy, no? Para harangan ang kahit anong mga barko natin. Kasi ayaw nilang So very makumpuni high yan. risk po talaga yan. Ayaw nilang makumpuni yan kasi pag nalusaw na yung BRP Sierra Madre, ready na silang pasukin ang Ayungin Shoal ng libre. Opo. Kaya nga po yung ginagawa nila, kumbaga parang sinasakal na talaga nila unti-unti yung Sierra Madre. Okay. Ito pong latest na incident is an escalation kasi nga dati hindi naman sila lumalapit. They keep a safe distance naman para wala ngang misunderstanding. So, sila ngayon talaga ang lumalabag doon sa understanding na yon dahil sila yung lumalapit, no, at halos akyatin na nga yung Sierra Madre. Walang lapitan. Diba? Yan lang yun eh. Alright. Galangan. Opo, di ba? Wag na lang muna tayo maglapitan para nga magkaroon ng maayos na usapan. Pero hindi nila ginagawa yun. Hindi nila nire-respeto yun. Hanap tayo na ibang oras, Attorney Jay, para ito Gandang mapalawig na Oo. mapag-usapan pa. But in the meantime, salamat po sa oras Sir, po ninyo. thank you. Attorney, thank you. Welcome po. Salamat. Good Attorney morning. Jay Batong Bakal, Director UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.